Stress talaga, yan yung, masasabi ko lang, stress, it's a very general term, ano? Pero yung, it's a major risk factor for human disease. Yan na lang, importante yan eh. Masasabi ko lang na majority ng merong mga sakit ngayon eh, hindi nila nagagawa yung mga binanggit nito mga experts sa mga paano pag-manage ng stress eh. Yun na lang yung laging nagtatago, parang gano'n, yung mga tawag nila, mga introvert na tao, parang laging naaapi, okay? So, parang form of stress yun eh. Etong mga nabanggit mo kanina, yung mga environmental na problems, yung mga lindol, baha, yung mga bagyo, yan yung adds to the stress eh. Pero hindi naman necessarily na yung kailangan mo talaga dibdibin lahat naman ng mga stressful situations yan. There are ways na pwede natin i-manage o ignore natin eh, para sabihin natin eh, kaya mo na sila, bahala na sila, dito na lang ako sa bahay, mag-i-enjoy na lang ako. Ganun na lang dapat ang attitude natin. Depressed is the result of stress. Ganun yan eh. Okay? When you're stressed, parang sa mga sabihin natin, mga siraulo, gano'n, yung mga may depression sa ulo. When a person is stressed, saka hindi siya masyadong mentally yung sound, dalawang pwedeng mangyari yan eh. It's either para magiging hyper siya, yung parang siraulo na hindi mo maintindihan kung ano man sinasabi niya, anong ginagawa niya. Yung hyper yon. The opposite effect is depressed naman eh. Yung depressed is nagtatago, hindi nakikiusap, hindi nakikisama. So dalawa yan eh. It's either hyper ka, na parang kunwaring okay ka, pero kinakausap mo laging tao, nangahamon ka ng away, yung kumukontra ka lagi, yun ang hyper. Yung depressed naman, lagi ka nagtatago. So yun dalawang yun ang results ng stress. When you're depressed, para bang iniiwasan mo yung daily na normal activity mo. When you're depressed, wala kang ganang kumain. When you're depressed, hindi ka lumalabas, hindi ka nag-exercise, nagmumukmuk ka lang. Hindi ka nakikiusap sa mga kaibigan mo, hindi ka nanonood ng TV, pati yung cellphone mo, tinapon mo na. Ganon. So, in doing those things when you're depressed, maraming hindi mo nagagawa na importante rin sa buhay mo. Okay? So, when you're depressed, pati yung internal mo, yung normal na hormones mo na ginagawa ng katawan mo, result to, yun nga eh, hindi maganda yung secretion ng mga gastric juices mo. Mabagal ang tibok ng puso mo, mabagal yung pag-iisip, lagi kang inaantok, para bang physiologically, para bang wala ka sa kondisyon. So ayaw mo lumabas. So magiging affected talaga ang health situation mo. Meron tayong responsibility, obligation responsibility sa ating mga kapwa. Okay? So yung binanggit mo example, kung meron kang very close, yung best friend mo, na araw-araw mo nakakausap, araw-araw nagte-text, bigla na lang siyang hindi nagte-text, hindi mo nakikita, hindi tumatawag, hindi natawagan mo, hindi naman sumasagot. Okay? Kaibigan mo yon, kilala mo siya, nagbago siya. Okay? So, it's your responsibility ikaw, bilang isang concerned friend o citizen, kung true friend ka, concerned ka, kailangan talaga pilitin mo na makausap mo siya at maitanong mo sa kanya, bakit ano nangyari sa'yo? Hindi ka dumating sa ganito. Hindi ka na natutulog, sabi ng kamag-anak mo. Wala ka na kinakausap. Hindi natin ginagawa yung mga dati na ginagawa. So yun ang warning signs eh, na dapat na tayo nakikialam sa mga close atin kung nagbago ang relationship yung dalawa. It could be opposite poles eh. Yung ibang tao, akala mo napakabibo, pero yan pala stress siya. Meron ibang tao naman, dati naman okay naman siya, bigla niya na nagtago. So yun ang depression, okay? So over-anxiety and depression are two important signs eh, okay? So ang magagawa natin dyan, katulad nga ng sinabi ko kanina, we have to be aware and we have to make other people aware of yung particular situations that can involve people close to us eh. Kasi it leads to dangers eh. Kung pababayaan natin yan,
Yun, more depression, more depressed people leads to yung mga dangerous situations ng tulad ng suicide eh. Dapat natin bantayan yan.